no? Iyon ang nagka-qualify na totoo ang relasyon mo sa kanya bilang anak ka, tatay mo siya. Ngayon, si Kristo, nang inari siyang may sala, bagamat siya'y walang sala, no? Pero inari siya ng Diyos na may sala. Totoo yun, hindi yun peke. Yan ang dapat mong malaman, Adong, ano? Kasi si Kristo, paano natin nasabi na totoong may sala si Kristo? Kasi sabi ni Pedro yon, dinala niya ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Nakasulat yon, 2:24 ng unang Pedro. Basahin ko lang, Adong, ha. Hindi mo kasi alam ang Biblia eh. Hindi mo alam ang katwiran eh. Sabi sa 2:24 ng unang Pedro, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat nagsigaling tayo. Ayan, si Kristo nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nang inaring may sala si Kristo ng Diyos, totoo yun. Nasugatan siya dahil yung kasalanan natin nandun sa kanyang katawan. Siya yung nagbayad. Imbis na tayo magbayad ng ating mga kasalanan, yung nagbayad yung Kristo, no? Ipinasan sa kanya ng Diyos ang lahat ng ating mga kasamaan, sabi sa awit, no? O Isaiah 53 verses 3 and 4 and 5, no? Ipinasan sa kanya ng Diyos ang lahat nating nakasamaan. Nasaan napunta ng pinasan ni Kristo? No? Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Kaya yung salitang inari siyang may sala, totoo yun, Adong, at wala kang mababasa na hindi totoo. Nasa kanyang katawan na nga eh. Dala niya, no? Sa ibabaw ng cross o sa ibabaw ng kahoy. Kaya hindi mo pwedeng sabihin peke lang yun, no? Hindi ganon. Pag ang Diyos ang umari, totoo yun. Hindi naman umaari ng Diyos ng peke lang. Ikaw nga, kahit salbahe ka, inari kang tao ng Diyos eh. Kaya lang nagsalbahe ka, lumabang ka sa aral, no? Tapos ngayon sisisihin mo ang Diyos kung dadalhin ka sa impyerno, Adong. Sisihin mo sarili mo kasi nagloko ka, nagsalbahe ka, nagtraidor ka sa panata mo sa Diyos. Ayun, ano? Pati yung example niya, mali pa rin eh. Yun daw ampon, inampon. Totoo na daw. Sa legal lang yun, hindi totoong tatay mo yun. Sa legal, pwede yun kasi. Pero kapag ka, yung tatay mo, pa-DNA mo, hindi lilitaw yun. Peke pa rin yun. Ang tawag doon, peke. Kahit tinaari mo yung isang bagay, di naman sa'yo, peke pa rin yun. Hindi sa'yo yun. Ang bawa, inaari mo, wala ka naman titulo. Hindi totoong sa'yo yun. Inaari mo lang. Ngayon, yung pagkapinasan mo, kasalanan mo na ba yun? Maling yun? Analysis yun? Debaters ka pa naman? Wala kang unawa? Kahit kanino mo itanong, kapag yung aloe blocks ba, pinasan mo, aloe blocks ka na? Ganyan ang unawa mo, pagka pinasan mo yung aloe blocks ka na. Pagka pinasan mo yung kasalanan, ikaw na yung makasalanan. Kahit kanino mo itanong yan, no? Walang maniniwala ang tao sa'yo. Yung aloe blocks, no? Pinasan mo lang, tapos aloe blocks ka na. Antindi ng alam mo, iniinsulto mo yung mga debaters na nakakaunawa. Anong logic yun? Gumamit ka naman ng utak. Pagka inampon,
kahit anong gawin mo, hindi ka totoong tatay nun. Inampung ka lang, inari ka lang. Hindi ka totoong ano. Kaya nga ampun eh. Tapos tatay mo na. Pa-DNA test mo nga kung tatay mo yon. Hindi mo tatay yun. Pagka ganon. Pagka inari mo lang, doon nga sa ginagamit niyong talata eh, siyang hindi nagkasala. Yun ang unang ano, ay inaring makasalanan. Oh. Yung unang istansa pa lang, siyang hindi nagkasala. Tapos nagkasala sa'yo. Inari lang. Di mo ba alam yung inari? Kapag inari mo ang isang bagay, hindi talaga sa'yo yun. Inari mo lang. Merong may nag-aari nun. Oh. Kapag binili mo ang isang bagay, inari mo, kaya nga binili mo eh. Inari mo lang. Inari. Hindi ikaw yung may-ari talaga. Yun ang ibig sabihin nun. No? Kung may nakakarinig sa yung anak mo, naku, tatay ko, pag gano'n ang unawa, isipin mo, inari lang tapos, halimbawa, may inari kang anak, di mo naman pala anak. Kahit anong gawin nyo, ampung ko yan, anak ko yan. Sino maniniwala sa'yo? Ipa-DNA test nga para malaman. Hindi ka talagang anong kakatwiran mo? Inari ko nga eh, kaya anak ko. Hindi tatanggapin sa batas yan kahit sa usgado ka no? Kahit sasabihin mo, talagang yan, original anak ko yan. Tapos pagka pina-DNA test, hindi mo anak. Wala. Ganun yun. Yung salitang inari, kinuha mo lang. Inadapt mo lang. Yung pagka-adapt, hindi ikaw talaga yung may-ari. Adapt ka lang. Adopted parent, gano'n, no? Ang layo, Brad. Mahiya ka naman sa sarili mo. Marami nakakarinig sa'yo dito. Saka yung Kristong sinungaling, bitiwan mo na yun. No? Yung Kristong original, tanggapin mo. Sabi ni Kristo, siya mismo magsabi, walang nakakaalam. Ikaw meron. Tapos yung Kristo mo makasalanan. Inari niya lang daw. Naku po. Ang hirap kausap yung taong ganito. Kaya nga si Elia, no? Ka na. Sisipain ka na. Yari ka dyan. Sa unawa mo na yan. Baba na ako, wala naman kasing kwentang kausap si Depender.